Kanina pong team ang susuportan nyo? Team Duterte, Team Marcos. Ay, bakit po Team Duterte, mama, napili nyo? Kasi si Duterte, nagdagdag ng pensyon namin. Yeah. At saka, wala nang mga adik, namatakot dito mga adik. Natigil sila kay tuktukon man yung pinto. Wala na nag-adik. Ngayon, maraming adik. Kaya gusto ko si Duterte maging presidente uli. Okay na? Pero gusto ko Duterte. Naawa nga ako ni Sara eh. Pabor po ba kayo na i-impeach si Vice President Inday Sara Hindi Duterte? naawa nga ako ni Sara eh. Ang gusto ko, huwag na nilang i-impeach si Sara dahil hindi nanalo si Marcos kung hindi dahil kay Sara. Ayun, tama. Kasi kami kay Sara, dala na namin si Marcos. Ang naisip ko doon, pandemic, kung hindi si Duterte, kung sino-sino lang na naging presidente, paano niya pakainin yung tao sa buong Pilipinas? Hindi nila kaya eh, ayuda nga eh, pinipili lang. Pero Salamat, si Duterte, ako nakatanggap ako ng 2 beses ng tag 8,000. Kay Duterte. Oh, kasi pero walang ngayon trabaho, pero hindi ngayon ka kay Marcos, Ha? kay Marcos nakatanggap ka ba? AX? Ni piso. Wala. Team Duterte, Team Marcos po. Team Duterte. Bakit po Kasi Team Duterte? Team Duterte mayroong pagbabago. Opo. Itong Team Marcos, walang paninindigan, walang prinsipyo, maski mali, tinatama. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Comment ko, lahat ng mga Pinoy kailangan matalino. Huwag magbuko. Kaya kung buko, ibuto nila si Marcos. Pero kung matalino sila, iboto nila si Duterte, may pagbabago. Sir, pabor ba kayo na tanggalin sa pwesto, i-impeach ang ating Vice President Hindi. Inday Sara? Bakit po? Walang kasalanan si Duterte, si Juan. Inday Sara, bakit? Opo. Lahat ng mga kasalanan bininta nila, fabricated, gawa ni Lisa, gawa ni Romualdez, Tabaloslos, gawa ni Marcos. Si Marcos, walang paninindigan, walang prinsipyo, sunod-sunuran. Kanino siya sumunod? Kay Lisa, kay Tambaloslos, Sir, sa magtatatlong taon na po si Marcos Jr. Sir, anong grado mabibigay mo sa kanya? 1 to 10, sir, 10 yung pinakamataas. Dito ko sa 5. Alam mo bakit? Okay sana siya. Pero wala siyang prinsipyo, wala siyang leadership. Nadidiktahan. Mali. Anong parang tuta? Kung saan ka hinihila, sunod-sunuran ka lang? Mali. Yun bang mamamahala ng bansa? Mali talaga. Sir, may nakakatanggap po ba tayo ng mga ayuda galing sa gobyerno katulad ng AKAP, TUPAD, AX? Yan ay mabuti. Opo. Pero alam mo bakit ang disadvantage yan? Pira ng bayan, pinamimigay nila. Dinawasan yung gold nga, Binenta. binibenta. Ang tanong, saan napunta? Ayan, tama, sir. 100% saan napunta? Hindi lang nila sinasabi kung saan napunta yung mga papel ng impeachment. Doon yun, bayad sila. Number 1, yung Quadcom, bayad yan. Kung saan napunta, kung yung maingay, kaparti sa Senado, bayad yun sila. Lalo na yung NBI. Siguro, hindi lang nila tuwan yung Supreme Court, kaya kabado sila ngayon. Oo, kasi pinapatawag sila. Oo. Sir, ano masasabi nyo doon sa may napirma na blanco, doon sa BICAM? Ayun. Pangkurap talaga yon. Kasi saan napunta? Doon sa gusto lang nakawin ng pera. Yung malang mali doon eh. Ano po yung masasabi nyo na inano po ni Atty. Vic Rodriguez po na 65% ng ating budget for the year 2025 ubos na po, nagamit na. Naipamahagi. Wala na Dahil pamahagi na nga. Yung sinabi ko kanina, bayad na nga yun. Kaya nagsipipirmahan yun eh. Kaya nagawa yung impeachment na yun eh. Ito ang totohanan. Ang impeachment kasi, kasalanan ni Sara. Di ba sinabi na ni Sara, yung sinabi nila, how come nawaldas yung pira within 11 days? Totoo yun kasi ginipit nila. 21 na ng December nila binigay. Opo. Para ma-liquidate ng attorney niya, ginawa ng paraan para hindi masakay for the following year. Kasi makarga ng following year kung pabutin pa nila ng sunod na taon, di ba? Tama, sir. So, liquidate agad. Pero nung pagbigay nung pera,
naka-envelope, may kaakibat na filing sa case. Di ba? Tama yun? Sinabi ni Sara yun eh. Tama, sir. So, ibig sabihin, hindi talaga kasalanan ni Sara. Natural, iliquidate niya. Kaya kaagad niya, bayaran niya yung may 2 general yun kasi pangbayad sa kuan yun, mga escort niya. Sir, anong panawagan niyo po doon sa ginagawang hearing ng mga Quadcom na yan, sir? Jesus. Ito mo sabi ko dyan. Itong si Romualdez, itong si Lisa Aranita Marcos, itong si Marcos. Mali. Alam mo bakit? Lahat ng mga tao na yun, mga leftist yun eh. Ipapayag ba ang taong bayan nga mismo yung mga leftist nga kinukulong noong una, nung unang administration, pinaghuhuli yun. Ngayon, binigyan ng katungkulan sa government. Sila ngayon naglilitis. Di ba mali? Mali, sir. Talaga. How come yung mga NPA magiging judge? Loko-loko. Sir, kumusta naman yung mga presyo ng pangunahing bilihin? Ramdam ba natin? Mataas ba? Mababa? Mataas talaga. Yung sinasabing 20, wala mang nangyari. Sana yung 20 natin hanapin? Wala akong makikita. I-video mo nga yan. Oh. Ayan, oh. Saan yung 20 dyan? 58, 55, 48, Wala 50. talaga. Tapos sir, yung budget ng PhilHealth, di ba? Siniro subsidy tayo. Inubos nila. Opo. Alam mo na kung saan nagpunta yun. Kung saan na-process yung impeachment trial na yun. Kaya nagkatsat-tsat na yun. Sabi niyo kay Rapi Tulfo sa Senado. Medyo 50-50 ako doon. 50-50 Pero the doon. fact nga saan siya na linya, yun, mali. Marami po sa mga kababayan natin Pilipino nagtatanong, napakatahimik niya ngayon. Di ba? Ng mga Alam mo sa pinanood ko sa YouTube, Opo. nakakahiya sila. Sinusuka sila. Bakit ko nasabi yun? Nangangampanya sila pero yung mga tao ang sinisigaw, Duterte. Nakakahiya sa kanila. Sir, ngayon po ay tumatakbo po ito si Erwin Tulfo pagka senador. Iboboto niyo po ba ito si Erwin Tulfo, sir? Di. Alam mo bakit? Hindi dapat ibuto yung ka-line up ni Marcos. Pagbutuhan kasi sa Senate, ma-impeach ka agad si Sara. Tama po yun. Hindi na pagkatakbo ng presidente. Which will you prefer? Yung lulukuhin yung mga tao o mayroong pagbabago? Yun ang importante doon. Yung may pagbabago. Sa Alam ng tao tingin niyo, sir, mas malala yung korupsyon ngayon kaysa sa panahon ni Duterte? na malala talaga. Harap-harapan yung nakawan. Kaya nga, kumilos na yung Crime Watch, di ba? Citizen Crime Watch, si Citizen Crime Topacio. Watch. Topacio. Kumilos na ngayon sila ni Juan, Attorney Big, para pasakaan ng kaso sa kay Topacio sa Juan yun, sa Sigang Bayan. Dito naman si Rodriguez doon sa Supreme Court. Dapat lang. Sir, anong ngayon pong darating na 2025 election, anong panawagan mo sa mga kababayan nating Pilipino? Dapat talaga, ulitin ko yung sinasabi ko, maging matalino. Kaya kung sabi niya doon, Bobo. hindi kami bobo. Kung magpakabobo kayo, ibuto ninyo line up ni Marcos. Pagka maliging loko, maraming korupsyon, loko ng Pilipinas. Mismo yung mga NPA nagiging judge sa Quadcom. Sir, isa na lang, ano po ang panawagan mo kay Bongbong Marcos na presidente natin ngayon? Ang masabi ko lang kay Bongbong, lalaban siya ng patas. Yung patas. Kasi, linamanganan nila sa Sara noong una, kung tutusin lang, parang nadala lang yung pangalan niya nang dahil sa malakas si Sara, pinagbigyan sila. Pero actually, nandiyan na yan. Ang masabi ko lang sa mga taong bayan nga at least wise, hindi magiging bobo. Kasi kung iboto si ka-line up ni Marcos ng mga Senate, magiging bobo yung Kapinoyan. At least. Sa may election 2025, kanina di masusuporta yung vote? Yung Duterte, si Marcos po. Kanina po, si Marcos po. Okay, ma'am.
Sa inyo, ma'am. Team Duterte, Team Marcos po. Sino po ba napipili natin? Team ni Duterte, team ni Marcos? Bakit po si Duterte tayo? Bakit po yung team niya? Siya pinakamahusay niya presidente. Magbigay po kayo ng isang sinasabi niyo po na magaling nga po mas mahusay si Pangulong Duterte. Yung nakatatak po sa isipan ninyo na hindi niyo po makakalimutan, pati po sa mga pwede niyo po. Ayun, sa kurap. Tay, santa panahon ni Marcos, tay. Nagbalikan ba? Kaya nagbalikan na yata. Nagbalikan na naman. Oo. Kumusta naman yung kayo po nagtitinda po kayo itong mga pangmerienda. Kumusta po yung angkat nyo ngayon, yung bili? Mahal ba? Mura ba? Mas mahal ang mga pangunahing bilihin ngayon. Hindi siya tumubo ka ng malaki. Lumaki yung presyo ng Hindi mo na maibenta ng ang mas mahal. Ganun pa rin, Kasi ano? walang bibili. Tay, nakakakuha po ba tayo ng ayuda mula sa gobyerno katulad ng AKAP, Tupad, AX? Napapasama ko ba kayo? Wala. Ay, hindi po ba? Ilan taon na po kayo, tay? 59. Malapit na po kayong mag-senior. So, ayun tay, anong panawagan nyo sa ating Presidente Marcos kung may panawagan po kayo? Marcos. Dito sa kasalukuyang administrasyon. Walis na siya sa upuan. Team Duterte, Team Marcos, ma'am. Duterte. Team Duterte. Kanino team mo susuportin niyo? Team Duterte, Team Marcos. Yung napupusuan mo, wala naman po Duterte po kayo. Bakit niyo po napili ang Team Duterte? Kita ko naman po pa sa lahat na lakas. Saka kita naman po gano'n kayo sa lahat ng cyber-cyber po. Team Duterte, Team Marcos po. Atapang-atao. Sa inyo, ma'am? Duterte. Ano pong team ang susuporta niyo? Team Duterte, Team Marcos po, ma'am. Ito lang po. Team Marcos. At Team Duterte, Team Marcos po. Pili lang po kayo ng isa, ma'am. Yung napupusuan niyo. Team Duterte o Team Marcos lang, ma'am? Pili lang kayo. Kaninong team? Duterte. Team Duterte, Team Marcos. Marcos. Team. Kaninong team ang susuporta niyo? Team Duterte, Team Marcos po. Kung sino pipili natin, Team Marcos or Team Duterte? Ayan. Opo. Parehas lang yan, balikan. Team Duterte. Duterte, Team Marcos po sa may election 2025. Team Duterte tayo. Team Duterte. Bakit Duterte, po, sir? Alin? Bakit po Team Duterte napili nyo? Siyempre, alam mo naman yung mga Duterte pa natin. Ang daming kagandahan. Mga kriminal. Ngayon, wala na. Hindi na bumalik. Si Marcos, walang kwenta. Parang isi-isiboy lang siya. Kahit yung Duterte, kahit kayo, di ba, nag-vlog, alam nyo, paano mangyari noon. Di ba? Kahit sino ka, kahit polis ka, binabara ka ni Duterte, pinadahon ka. Kay Marcos, ano ginawa ngayon? Puro lang sa mic. Pagwagwapo lang, papunta-punta lang. Di ba? Pati ba sa mga TV? Duterte, pag makita ka, mumurahin ka na. Kahit nagmumura yun, pero okay. Kapag